And another obstacle sa ating pananampalataya, of course, yung sin. Yung continuing sin. Ang kasalanan, mga kapatid, isa ito sa mga nagiging hadlang kung bakit hindi tayo nagiging useful sa Panginoon. Balikan po natin yung ating teksto sa Hebrew chapter 11, verse 1 and verse 6. Especially, ang sabi po dito sa ating talata, it is impossible to please God without what? Without Bible study? Without prayer? Faith. Without ministry? No. Ang sabi, it is impossible to please God without faith. No? Hindi ho natin mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon kung wala ang pananampalataya. Kaya yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos, ito po ay hindi nakalulugod sa Diyos. Yung pag-aalinlangan, ito po ay hindi nakalulugod sa Diyos. Yung hindi pagtitiwala, ito po ay hindi nakalulugod sa Diyos sapagkat hindi ito kailanman pwede magbigay kaluguran sa Diyos. Only faith can please God. Kaya nga si Jesus, masyado siyang disappointed. Every time na tinatest niya yung mga disciples niya, nabibigo sila, disappointed ang Panginoon. Now, what is the key sa ating pananampalataya para ito ay mag-grow? The key to faith is focus. Focus. Ito po yung susi sa pananampalataya. Saan natin pinofocus yung ating atensyon, yun ang magdetermine ng level ng ating trust sa Panginoon. Nakuha po ninyo? Kung saan mo pinofocus ang attention mo, yan ang magdetermine ng level ng trust mo sa Panginoon. Let's say, kung 80% ng focus mo na sa problem, definitely only 20% yung trust mo sa Kanya. Ganun lang po yun. Kung 0% ang focus mo sa problem, and then 100% nakafocus ka kay Lord, wow, meron kang great faith. It doesn't mean na ini-ignore mo yung problem. It doesn't mean na nine-neglect mo yung problem. Of course, nandiyan yan. Pero kung yung focus mo sa kabila na nandiyan yung problem ay sa Panginoon, yon ang nagpo-produce ng pananampalataya. So, the key para sa ating pananampalataya ay yung word na focus. Now, meron pong 3 stages of faith na gusto kong maunawaan natin. At tignan po natin saan sa 3 stages na ito yung ating pananampalataya. The first stages of faith ay yung tinatawag na little faith. Little faith. Ito po yung tinatawag na restless faith. Ano yung restless faith? Halimbawa, kung sinasabi mo, sa palagay ko, magagawa naman ng Diyos yan eh. Yan, sa palagay mo lang. O kaya, hindi ko sure, but pag-pray na rin natin, at least, pinag-pray natin, malay mo, baka mahawa si Lord, gumawa ng miracle. That is little faith. Yung parang nagpabakasakali ka lang. Sige, pag-pray mo na rin, malay mo. Diba? Machamba tayo. Malay mo, makinig si Lord. Malay mo, mag-miracle si Lord. So, sige, pag-pray na rin natin. That is what we call a little faith. Katulad ng mga disciples, mga kapatid, nung si Jesus ay nasa boat kasama yung mga disciples, di ba? Anong nangyari nung sila ay binagyo? Nakatulog ang Panginoon. At habang natutulog ang Panginoon, yung mga disciples, nagpapanik sila, although nandun si Jesus. And then, ginising nila si Jesus. At nang magising si Jesus, anong sabi ng Panginoon? O ye of little faith. Napakaliit ng inyong pananampalataya. So, dito makita ho natin mga kapatid na itong mga disciples nito, dahil nakapokus sila doon sa circumstances, kaysa sa pagtitiwala doon nakasama nila ang Panginoon, ang ipinakita nila sa Panginoon, yung kaliitan ng kanilang pananampalataya. So, yun po yung first stage of faith. Yung first stage of faith, yung kaliitan ng pananampalataya. Yung parang lagi ka na lang nagpapakasakali. Baka makatsamba. The second stages of faith ay yung tinatawag kong great faith. Yung great faith. Ito po yung klase ng pananampalataya na nagmamature at lumalago. Yung little faith, of course, nagsusway lang yan. Pero yung great faith,
ito yung nag-grow at nagmamature. Like for example, si David. Nung hinamon ni David si Goliath, di ba? Anong meron si David? Tirador lang. Samantalang si Goliath ay well-armed, well-trained sa pakikipaglaban. In fact, hinamak pa siya ni Goliath. Pati ang Diyos ni David ay hinamak ni Goliath. But David with great faith, anong sabi niya? Ibibigay ka sa akin ng Panginoon ngayon. So, si David nagpamala siya ng great faith. Hindi siya natakot kay Goliath. Ganon din po yung ginawa ng centurion. No? Nung hiniling niya sa Panginoong Jesus na pagalingin yung kanyang servant, anong sabi ni Jesus doon sa centurion? Yung centurion, isang general, isang military officer. Ang sabi ni Jesus, okay, sasama ko sa iyo. O gagalingin ko yung servant mo. Anong sabi ng centurion? Lord, ako man din ay isang tao na may katungkulan, pero din ako mga tao sa ilalim ko na sumusunod sa akin. Pag sinabi ko pumunta ka rito, pupunta siya doon. Pag inutusan ko siya, sumusunod siya. Anong sabi ng centurion? Lord, hindi na kayo kailangan pumunta sa bahay namin. Sabihin nyo lang at gagaling na po yung aking alipin. Great faith. Nagpamala siya ng dakilang pananampalataya sa Panginoon. So what happened? Gumaling yung servant ng centurion. Ganon din yung Canaanite woman na nakiusap sa Panginoon na pagalingin yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Pero si Jesus, sinubok yung kanyang pananampalataya. At nung masubok yung kanyang pananampalataya, pinagaling ng Panginoon itong anak ng Canaanite woman. Remember the story? Sabi ng very persistent yung babaeng ito kasi dineded pa siya ni Jesus. And then sabi ni Jesus, hindi dapat itapon ang mga mumo o mga tinapay sa aso. Imagine yung term na ginamit ni Jesus, comparing na yung babaeng yon sa isang aso. Pero sabi ni itong Canaanite woman, Lord, kahit yung mga tuta na mamulot ng mumo, kahit hindi kami kasama doon sa Lord, namumulot kami ng biyaya. Great faith. Hindi yun Hudyo. Yun po'y Gentile. Pero nagpamana siya ng dakilang pananampalataya. So what happened? Tinagaling ng Panginoon yung kanyang anak. The third stages of faith, yung tinatawag na perfect faith. Itong perfect faith, mga kapatid, kung yung little faith ay restless faith, yung perfect faith ay resting faith. Meron kang kapahingahan. Meron kang kapanatagan. Meron kang kapayapaan. Ano itong perfect faith? Yung perfect faith, mga kapatid, para kang yung bata na natutulog, na alam mo, nandyan yung parents mo, hindi ka nagwo-worry kung may kakainin ka, hindi ka nagwo-worry kung may susuotin ka, hindi ka nagwo-worry sa iyong pag-gising kinabukasan dahil alam mo na mayroong mag-aasikaso sa'yo, alam mo na mayroong magpo-provide ng pangangailangan mo. Yun po yung perfect faith. Wala siyang worry. Dahil alam niya na mayroon siyang magulang na nakakaalam ng pangangailangan niya. At isang example dito, mga kapatid, na nagpakita ng perfect faith ay si Abraham. Sa Genesis chapter 2, verse 22. Yung kanyang willingness, no, na magtiwala sa Panginoon. Remember, sabi ng Panginoon kay Abraham, nandun siya sa kanyang country town, doon siya lumaki, nandun ang kanyang mga kamag-anak, nandun ang kanyang mga kababayan, nandun ang kanyang negosyo, nandun ang kanyang hanap buhay, well-established yung kanilang family. And then, sabi ng Panginoon, umalis ka dyan, Abraham, pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa'yo. Anong ginawa ni Abraham? With perfect faith, nagtiwala siya sa Diyos. Hindi siya nag-inquire sa Panginoon bago siya umalis ng kanilang country town. Lord, saan ba akong lugar pupunta? Ano ba naman yung pupuntahan ko doon? Ano ba yung titirahan ko doon? Ano magiging kabuhayan ko doon? Ano ba yung tsura ng bayan na? Never na nag-inquire si Abraham.